natin. Hallelujah. Does He speak and then not act? Sabi pa nga ng mga theologians, almost 99% ng mga prophetic word ng salita ng Diyos ay nangyayari na. Diba? Ngayon, mag-ilang sa bligid. Yung dating, siguro, last time ko nakita sa Pilipinas, yung baha. Nag-stay po ako ng Cebu, never ko po na-experience yung ganong klaseng baha. Pero nung nakaraan, grabe. Akala mo doon, yung baha na sa kalsada na dumadaan. Diba? Yung mga lugar na yon sa Talisay, sa Juan, grabe. Not just in our country, Philippines. Sa ibang bansa, diba, makikita mo sa mga news, hoping hindi yun fake news, pero yun talagang nangyayari. San Francisco, yung mga grabe, yung sa kanila, ano tawag yan, tornadoes. Wash out talaga. Diba? Hindi lang ba, may tornadoes na. Kaya ngayon makikita yung mga technology, yung bahay, mayroon ng pump on second floor. Yung mga design ng mga bahay ngayon. Eh kahit ka sa bundok ka nakatira, landslide din. O diba? Yung sa Indonesia yata yun, yung pinakamalaking sinkhole ngayon. Grabe. Diba? When God promised, He cannot lie. God, nature is truth, unlike human. He does not lie or break His promises. When He say you are saved, you are saved. Hallelujah. Amen. God cannot lie. Amen? And then in Titus, sabi ng Titus, in the hope of eternal life, which God does not lie, promised before the beginning of time. No? He does not lie. He is promised. Diba? When the time when Adam and Eve na nagkasala sila, diba? Sinong unang naghanap sa kanila? Diba? Doon sa garden, sabi ng Panginoon, where are you? Hinanap sila ni Lord. Ganon ka... Yung binabasa ko niyan dati nung nasa Qatar ako, iyak ko nang iyak. Doon sa word na, where are you? Akalain mo, yung iba sa atin, Ilonggo, Bisaya, di ba? Hindi naman tayo magkakilala sa atin. Pero dahil yung salita ng Diyos, may somebody na nag-invite sa atin, may somebody na nag-topic sa atin. Si Kuya, sabi niya, yung wife niya yung ginamit. Diba? Talagang, yung precious ba na akala natin wala tayo, pero isipin mo, hinahanap pa rin tayo ng Panginoon. Kaya mo sa dami-dami ng tao na hindi mo malaman kung ano nangyayari, pero nandito ka. You are here, guided by the Lord. It says that Paul clearly declares that lying is impossible for God. He promises an eternal life and trustworthy. Yun ang kagandahan doon. You are being sure. And then in Hebrew, sabi nyo, God did this so that we who fled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. It is impossible for God to lie. Imposible. So, ang daming promises ni Lord. Pero ang dami rin tao na gusto pumunta sa langit, pero hindi nila. Parang, never mind. Sa kanila, yung lagi ang lagi nasa isip nila, another religion, another ganito, ganyan, di ba? So, in the times, sabi ko nga, di ba, natandaan nyo yung dati na message about kay Lazaro. Sabi ni Lazaro, Lord, sabi ng rich man, hope, Lord, na mayroong somebody. Diba? Napupunta doon sa mga kamag-anak niya na i-share yung gospel. Diba? I know may gagawin ng Panginoon. Even doon yung family nyo na malayo sa inyo ngayon sa Pilipinas, may gagawin si Lord. Hindi papayag si Lord na kayo lang ang mapunta doon sa kaharian ng Diyos. Mas masaya buong pamilya. Diba? Kaya yung
mga lolo at lola ko, sabi ko, sila yung mga unang hahanapin ko. Kasi tumanggap sila kay Lord. Diba? Yung mga lola at lola nyo, hindi ko alam kung it is between them and the Lord. Diba? Minsan na-stress yung paano pastor si lola ko? Baka hindi ko na magkita. Hindi ko na problema yun. It is between them and the Lord. But as we have studied also sa OHB natin, once na tayo mamamatay, hahatulan tayo. If you have Jesus, you go to the paradise. If you don't have Jesus, you go to the place. Ang tawag doon ay Hades. Diba? Talagang grabe yung hinanakit. So, God cannot lie. In Samuel said, He who is the glory of Israel does not lie. Hallelujah! Or change his mind, for he is not human being that he should change his mind. Di ba? Grabe ang Panginoon. And in Psalms, it said, all your words are true. We praise God. Hallelujah. Yung iba sinasabi nila, corrupt yung salita ng Diyos kasi madaming version. We thank God, at least sa ngayon, sa Ilocana, may Pampanga peta na version. Kung titignan nyo yung U-version, hindi ko alam kung anong ginagamit nyo na Bible. Yung U-version na apps, kompleto siya. Ano ba yan? Tagalog. Kahit sa Ilonggo, may Ilonggo na to. May Ilonggo na. No? May Aklanon pa siguro, wala ko ba. Baka lahat. Ang purpose nun, not to corrupt. Ang purpose nun so that we could understand. Diba? Kahit yung mga African, lahat. Almost 3,000 languages. Nakikita nila. We thank God for the Wycliffe people na nagta-translate. Dati naging part ako ng Wycliffe people na yun. Yung tina-translate nila yung Word of God sa own languages ng mga tao kung saan man dito. Diba? We're so thank God. Dahil mayroong mga tao, ang delikado nun, kung ang ginamit nun, something. Diba? Hindi natin maintindihan. Even yung aso natin minsan, tatawa-tawa lang. Hindi natin malaman kung masakit ba yung ipin niya o hindi. But we thank God, yung ginamit ng Panginoon, yung tao. Diba? Full of wisdom. Diba? Yun yung kagandahan ko doon. Amen? So, number one, God cannot lie. Number two, we need to believe God's testimony. Hallelujah! Kung magbabasa ka sa salita ng Diyos, ang dami. Lalo dun sa from the gospel, ang dami magagandang mga testimony pa totoo. If you have you ever read the book of Martyrs? Doon sa disciple ng Panginoon, kung ano nangyari sa kanila. Nung binabasa ko nun, sabi ko, wow!